Magkababata sina Strawberry at Edward. Parehong lumaki sa isang maliit na komunidad kung saan mas kilala ang hirap kaysa pagkakataon. Si Strawberry ay palangiti at puno ng pag-asa kahit kapos sa buhay. Samantalang si Edward ay tahimik pero malalim mag-isip. Madalas silang magkwentuhan sa isang kanto habang pinapanood ang mga taong papasok sa trabaho. Doon nila unang pinangarap ang mas magandang bukas. Dumating ang panahong kinailangan ni Strawberry na huminto sa pag-aaral para tumulong sa pamilya. Nagbenta siya ng kung ano-ano, kakanin, gulay, kahit damit para lang may maipangtustos. Si Edward naman ay nagtrabaho bilang construction helper habang nag-aaral sa gabi. Pareho silang napagod, nadapa, at minsan muntik nang sumuko. Ngunit sa bawat pagkadapa, nariyan ang isa't isa. Nagpapaalala na ang hirap ay pansamantala, pero ang pangarap ay pangmatagalan. Isang araw, naisip ni Strawberry na gawing negosyo ang simpleng paggawa ng homemade products. Si Edward ang tumulong sa pagbabudget, paglista ng gastos at pagplano. Walang puhunan, puro tiyaga at tiwala lang. Unti-unting lumaki ang kita, hindi malaki pero sapat para makabalik si Strawberry sa pag-aaral at makapag-ipon. Paglipas ng mga taon, naging matagumpay ang kanilang pinagsamang pangarap. Si Strawberry ay naging isang negosyanteng nagbibigay ng trabaho sa iba, habang si Edward ay naging profesional na tagapayo sa negosyo at pananalapi. Hindi nila kinalimutan kung saan sila nagmula. Bagkus, ginamit nila ang tagumpay para tumulong sa iba. Para kina Strawberry at Edward, ang tunay na tagumpay ay hindi lang nasusukat sa pera o posisyon, kundi sa kakayahang iangat ang sarili at ang kapwa. Mula sa isang kanto ng pangarap, nakarating sila sa tuktok ng pag-asa. Patunay na kapag may tiyaga, disiplina at tamang kasama sa laban, walang imposibleng abutin. Ang tagumpay ay mas masarap kapag pinaghirapan at mas makabuluhan kapag pinagsaluhan.